Pero yung Espiritu may buhay, hindi namamatay. Kaya nga pag may pinaglalamayan, sasabihin natin, namatay si Pedro, pero nandiyan pa rin si Pedro. Sino yung umalis sa katawan? Ang umalis yung Espiritu. Kaya nga, ang tradisyon namin, maski ngayon, marami ng cremation. Pag namatay kami mga monks, para hindi na iuudin, total naman, magiging abo, magiging lupa, kailangan i-cremate. So, yun ang proseso ng mga monghe. So, ito yung, kaya sinabi ko sa inyo, yung 4 na regulative principle na sinusunod namin bago maging monghe. No intoxication, no drinking wine, coffee, or drugs. No illicit sex. Hindi masama mag-asawa. Pag kami mga monghe, hindi namin kaya, lalabas kami at mag-aasawa. Kaysa maging monghe, patapos nagtatago, hindi naman sinusunod yung principle. And number 3, no illicit sex activity. Maraming kasalanan itong ating utak. Actually, nagkakasala tayo. Kaya nga, mag-isip ka lang ng masama, para ka na rin nag-sex ng actual. So, kaya nga, kailangan, ang iyong utak, kailangan maging malinis. And number, yung nga sinasabi ko sa inyo na talagang stricto kami sa pamamagitan ng ganitong principle. Then, pag nasunod nyo na po ito, pwede na kayong maging monghe. So, ibig sabihin, you are committed na. So, yes. Yun. That means you are a devotee. Devotee na. Na-observe ko ang mga monghe, no, kahit sa ibang bansa, ay walang buhok. Opo. Talagang kalbo. Bakit po? Talaga pong kinakalbo ang mga monghe kasi itong ating buhok, ang tinatawag nito, ito ay mga excess ng ating katawan. Lahat ng mga excess ng katawan, kuko, buhok, kulangot, tutuli, yung stool, yung ating mga binabawas na gagaling sa katawan natin, ito ang consider na ito ay isang stool ng katawan. Cleanliness is next to godliness. Unang-una, kahit isang buhok, pag namatay tayo, wala tayong madadala. Kaya nga, it's a sign of vanity. Kasi kung may buhok ka, magsishampoo ka pa, mag-conditioner pa, tapos dami pa. Kung wala, sige na. Hindi ka nang magsusuklay, menos gastos pa sa shampoo. Oo nga, great, no? So, yun ang ibig sabihin ng mga monghe, kinakalbo kami. Pagkatapos, yung 4 na regulative principle na dapat malaman ng tao na kailangan susundin ito. Kaya nga, hindi basta-basta. Mayroon nag-interview sa akin sa ibang lugar, sabi niya, anong pagkakaiba mo? Kami, missionary, I'm a pastor, sabi niya, and I'm a priest. Sabi ko, walang pagkakaiba, lahat tayo ay naglilingkod sa Panginoon. Iba-iba lang ang practice natin. Kaso lang, katulad ng sabihin natin ngayon, sabi nila, ay, hindi ko kaya yung pinapractice niyo kasi bawal ang inom, alak, sigarilyo, pagkain ng karne. Katulad ng iglesia, di ba, bawal ang dugo. Pero kumakain pa rin sila ng manok, baka, isda, ito, may dugo pa rin yun. Katulad ng sabadista, bawal daw ang karne, pero kumakain pa rin sila ng chicken at saka ito. Pero may talaga pure talaga. Yes, katulad ng Muslim, bawal daw ang baboy, pero kumakain pa rin ng manok, baka, isda. Kami mga monghe, talagang sagrado ang buhay. Talagang totally abstain from this, yung mga living entities. Kasi kami mga monghe talagang sagrado ang buhay sa amin. So ano na kinakain ng monghe? Kumakain lang po kami ng mga gulay. Kasi ang gulay, may buhay rin po ang gulay, pero ang buto ng manok, hindi mo pwedeng itanim. Pero ang gulay, pwede mong itanim ang buto. Kaya nga, pag itinanim mo yung buto ng gulay, mararami pa po. May buhay rin ang gulay. Pero kailangan, ang lahat ng kinakain, inaalay sa Panginoon. Kasi pag hindi mo pininalay, kumakain ka ng kasalanan. Kasi wala tayong pag-aari dito sa mundo. Lahat ng bagay ay pag-aari ng Panginoon. Kaya nga, everything that you eat, everything that you do, you must try to offer everything to God. Well, who is Jesus? Yes. Actually, si Jesus Christ, according to the Bible, He is the Son of God, begotten Son of God. Maski sa Bible sinabi, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. So He is empowered of God. Just like, para maintindihan natin, may presidente at mayroong tinatawag na vice president or secretary. You cannot go direct to God without going to the secretary and the vice president. So, this is logical. So, ganito rin. Si Jesus Christ,
Maski nung ipinako siya sa cross, sabi niya, Ama ko, patawarin mo sila at hindi nila alam ang ginagawa. Even Jesus Christ, sinabi niya na Ama ko, may tinatawag siyang Ama. Yes. Kaya kami mga monks, ang aming sinasamba yung God the Father. But we have no right to disrespect Lord Jesus Christ because He is the Son of God. He is the pure devotee of God and He is empowered of God according to the Bible. So you also celebrate Christmas. And how do you celebrate Christmas? Yes. Actually, everybody celebrate Christmas. But ang Christmas namin, kaya kami mga monghe, every day is Christmas. Okay. Kaya kami may mga tinatawag na maaring kayo natanggap nyo na ito. Na ang ginagawa namin, ang organization namin, ay nagpapakain sa lahat ng mga kapuspalan. Lalo na mayroon kami center sa Cebu, Bacolod, Manila, and marami kami mga member na ginagawa ito sa all over the world. Kasi ang sabi ng aming pinakamataas na ang dapat na mga kabataan hindi nagugutom maski sa kahit ilang milya yan. So ang kailangan natin sa buhay natin ay gumawa ng kabutihan. Pero ang kabutihan, hindi lang tayo sasabihin natin masising tayo dahil sa kabutihan. Ang pinakamataas yung ibigay natin ang buhay natin sa Diyos. Katulad ng isang puno. Ang isang puno, pag diniligan mo sa ugat, kasama na lahat ang dahon at sanga. Similarly, if you give your life to God, automatically, yung mga ating mga pinagsiservisyohan, kasama na po. Question. Yes. Kung ang monghe mamatay, can you say na you go direct to heaven? Ganito po ang aming pananaw dyan. Sabi sa pinakamatandang salita, kung ano man ang iniisip mo pagdating ng kamatayan, yun ang magiging basihan mo sa buhay mo. Halimbawa, namatay ka, ang iniisip mo puro kayamanan. Maski si Jesus, di ba sinabi sa Bible, what is a man profit if you gain the whole world And lost your soul? Your soul. That is perfect. Right. So, ganito rin. Pag ang tao namatay at hindi niya na-perfect ang buhay niya dito sa material world, hindi siya makakarating sa Panginoon. So that's your paniwala? Hindi lang po paniniwala. Kaya nga, maski sa Bible, masasabi na mahalin natin ang buong puso, buong isip, buong kaluluwa ang God. That is the first commandment. Na ini-emphasize ng ating commandment ng Bible na kailangan yung buhay natin, ibigay natin sa Diyos. So what is the purpose of religion? Religion means to give your life to God. The law of God. Kung paano mo maibigay ang puso mo sa Diyos, ang buhay mo sa Diyos. Ito ang ibig sabihin ng religion. Kaya kami naging monk, kasi binigay namin ang buhay namin sa Diyos. Ito ang purpose ng religion. Ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa ang God, na hindi humihingi ng kapalit. Yan ang ibig sabihin ng aming organization, International Pure Bhakti. Bhakti means service to God, na hindi ka humihingi ng kapalit. At malaman mo ang iyong relasyon sa Panginoon. So, depende sa atin. Kaya nga, kung anong itinanim mo, yun ang aanihin mo. Halimbawa, namatay ka, may kasabihan na pag inaccept mo si Jesus, you're saved. That's true. Pero, marami nagsabi na, do you believe that the second coming of Jesus? Ang sabi ko sa kanila, hindi mo na kailangan hintayin ang pagdating ni Jesus. Ngayon pa lang, baguhin mo na ang sarili mo at ibigay mo ang buhay mo sa Kanya. Para pagdating ni Jesus, nandun ka na, makarating ka sa Kanya. That's great. So we have plenty of times. How many years that we can live in this material world? 50 years, 60 years, 100 years? Kaya nga, ang purpose ng buhay natin dito, tapusin na itong buhay na itong pangmaterial. Kasi at the time of death, kailangan tayo makapag-accept ng spiritual body. Katulad ng isang example, paano ka makakarating sa Amerika kung wala kang ticket at saka visa at pamasahe? Kailangan may ticket ka, may visa ka, at may pamasahe ka. So, kaya nga ang ticket natin, yung pagmamahal natin sa Panginoon. Yun ang ticket natin at saka visa. Pagmamahal sa Panginoon, doing good deeds, at saka believing on Him that you are safe. And give your life to God. 100%. Okay. So as a monk, of course, as you said, ginagawa mo yung pillars of religion or yung sinasabi natin na kailangan tayo sa maging monghe, no? Marami doon, maraming bawal, maraming talagang kung sa buhay na yun, talagang sabi, grabe, hindi ko kaya, di ba? Ikaw, 16 years kang
na parang say na bago ka mo. Is there an ordination? Yes, yes. Kami mga monks, Ordination? mayroong tinatawag na sa ordination namin, before monk, 16 years. Ang pare, ito 12 years. Kaming mga monk priest, talagang matagal. Nag-aaral po kami ng pinakamatandang salita way back 5,000 years ago. Bakrit ba yun? Yun ang tinatawag na Sanskrito. Sanskrito. Na mas matanda pa sa Hebrew, sa Quran at saka sa Torah. Ito ang pinakamatandang salita. Maski mag-research kayo, pinakamatandang salita. The book of all knowledge. Way back, since time immemorial, nag-exist itong Sanskrito. How's your prayer life? How monks prayed? How long and how many times a day? In the morning, we wake up 3 o'clock in the morning. All of our center, we are doing this. We call this Sadhana Bhakti. Sadhana naman, ito yung pag-uumpisa kung paano natin maatim ang pinakamataas na antas sa paglilingkod sa Diyos. Kailangan ang isang membro magigising ng 3 o'clock in the morning, pagkapos maliligo, pagkaligo, saka magdadasal.